Grabe talaga yung drama ni Maharlika, ni Bato at ni Morales. Halatang scripted. Naniniwala ako guys na scripted to, yung kunyari maggagalit-galitan itong si Bato de la Rosa dito kay Maharlika at itong si Maharlika magagalit kay Bato. Pero yung punto po dito guys ng PIDEA Leaks is gusto talaga nilang patunayan na si PBBM ay adik, pero hindi po nila na-elaborate doon sa Senate hearing na isinagawa ni Bato de la Rosa na si PBBM nga ay adik. Bagkus yung topic dito guys, PIDEA Leaks. Pansin nyo, PIDEA Leaks, yung dokumento na nag-leak kay Maharlika. Yun po yung topic dito na, di ba nakita nyo naman yung dokumento na si PBBM ay sumisinghot daw kuno. Tapos kasama si Maricel Soriano, tapos walang control number, yung kanyang dokumento. Yun po guys yung topic natin dito, PIDEA Leak. Kung totoo nga bang adik itong si PBBM, kung totoong matibay nga ba itong ebidensya nila Morales at ni Maharlika, at kung totoo na may batayan. Kaso guys, hindi nila na-elaborate, bagkus yung naging Senate hearing ni Bato de la Rosa, hindi niya pinagsalita yung PIDEA. Pansin nyo, hindi niya pinagsalita ang PIDEA, bagkus ang parang nag-hearing nito ay si Morales. Si Morales na ba yung chairperson ngayon? Kasi guys, yung briefing kay Morales, yung PIDEA pinigilan po ni Bato de la Rosa na magsalita. Kasi guys, yung punto talaga nila dito is wasakin ang reputasyon ni PBBM na totoo nga na adik. Kasi nga 'di ba, nagkaroon ng Senate probe, which is yan po yung inaabangan natin na gusto nating malaman kung totoo nga bang adik itong si PBBM, kung totoo nga bang mayroong hulihan na nangyari noong 2012. Kasi nga, kagaya nga ng sabi ni Maharlika, 'di ba, hindi nahuli itong si PBBM, at sinabi din naman ni Morales sa interview ni Bato de la Rosa na hindi nahuli itong si PBBM, bagkus pinigilan daw po guys ni Ochoa. Yung Pipito ba yun? Si Pipito Ochoa. Dahil itong si Pipito Ochoa, malakas sa Malacanang, nakasamahan ni F. Elisa sa law firm. Yan daw po guys yung dahilan kung bakit hindi daw po natuloy na hulihin ni Morales itong si PBBM. Bagkus nga daw po ng dahil kay Ochoa. So ngayon guys, yung punto dito, tingnan nyo yung senaryo. Si Bato de la Rosa nung wala na siyang maibanggit, kasi 'di ba parang sinusunog siya ni Morales at pinapaikot-ikot siya. Halata naman guys na pinapaikot-ikot siya ni Morales. Doon pa nga lang guys sa parte na pinaparecall yung mga name, 'di ba? Na mga miyembro doon sa na yan, sa tinanong kay Morales, hindi nga maalala ni Morales kung ano yung mga pangalan ng mga kasamahan niya. See? Pinapaikot lang siya ni Morales. Ito namang si Bato, tanga-tanga. Naniniwala din. Alam nyo kung anong ginawa niya? Nag-cellphone. After niyang mag-cellphone, guys, binasa yung ni Maharlika. Binasa niya yung post ni Maharlika, tapos nag-comment. Diba? Nagalit siya. Doon siya nagbuhos ng galit sa Senado. Ngayon, guys, yung punto natin dito, na-achieve ba yung PIDEA Leaks? Wala. Diba? Kasi kahit ako gusto ko na din talagang malaman, guys, para nang ma-debunk na natin ang mga DDS. Kasi yan naman yung paborito nilang topic. May presidente tayong adik, may presidente tayong bangag. Yan din yung nasabi ni Digong. Diba? Yan yung sinabi ni Digong, diba? Noong sa prayer rally sa Davao. So ngayon, kahit ako gusto ko na din malaman, ang problema dito guys, nagpa-Senate hearing sila, ang title, PIDEA Leaks, pero ang issue, dinivert kay Morales, dinivert kay Maharlika. See? Walang sense. At ngayon nga din po guys, tingnan nyo yung issue ni Maharlika. Bayaran daw si Bato de la Rosa ni Liza. Really? Maniniwala kayo sa kanilang political drama? Diba, kala ko ito na yung ending. Yun pala, hindi pa pala natatapos dito kasi I think this is the new issue. The new opportunity para hindi may divert yung issue nila sa ICC. Yan guys, yung basa ko dito eh. Hindi ako sa kumakampi kila Maharlika, naggalit ko no sila kay Bato, yung mga DDS, galit ko no kay Bato. Guys, it's part of political plan. Diba, malay natin na nag-usap-usap na yung mga yan. Maniwala kayo na fair itong si Bato?
Maniwala kayo na itong si Maharlika magagalit dito kay Bato de la Rosa. Maniwala kayo, guys. Yan yung basa nyo agad na traidor ko no si Bato, mga ganyan-ganyan. Naniniwala agad kayo sa drama nila na traidor si Bato? Ha? What if, hindi naman sa what if pero pansin ko, political drama na naman to, guys. Kasi wala na silang maipukol na issue eh. Tapos na yung issue nila na pulboronic video, which is wala namang video, di ba? Tapos na sila dun. Tapos na sa adik, tapos na sa bangag. Lahat ng bombshell, idinrap na nila. And kagaya nga ng sabi ko, recently, di ba, bumuboses na naman yung ICC, kumakatok na naman ulit. Sabi ko, wala na silang ibang may issue. Ngayon, siguro ito ata guys yung pinaka part of political plan nila para i-discourage tayo sa totoong issue, sa totoong kaganapan. Kasi guys, yung issue dito yung sa ICC eh. Ngayon, nagpa-Senate hearing sila para malaman kung totoong adik o no, pero hindi naman talaga nalaman natin kung totoong adik itong si PBBM. Gusto yung topic na divert lang doon kay Morales. Si Morales nga lang yung pinagsalita. Yung PIDEA hindi nga nakaboses doon. Diba? Siyangaw ng siyangaw si Morales. Si Morales yun lang yung pinagsasalita nila. So, do you think, guys, successful yung Senate hearing nila? My God! Ang bilis ko nang nabasa yan, although madaming taong hindi mag-a-agree sa akin. Bagko sabi nga ni Bato de la Rosa, papaten kita, Maharlika, sa Senate hearing. Yung mga ganyan-ganyan. Kapag hindi ka umaten sa Senate hearing, i-issuehan kita ng warrant of arrest. Tanginang drama yan. Although, sige, pa-attenan yan si Maharlika. Tingnan natin kung ano ulit yung panibago nilang drama. Tapos guys, makikita nyo na naman yan sa sunod na araw, magkasama naman itong si Digong at si Bato. Makikita nyo yan, guys. For sure, 100%. Diba, kunyari, magagalit ang mga DDS. Actually, nagsisimula lang yan sa mga vlogger. Yung mga vlogger na yan, boboses, na kunyari, magalit tayo dito kay Bato de la Rosa para si Bato de la Rosa magmukhang bayaran ni Lisa para mapamuka natin, mawala tayo sa totoong issue, mapamuka natin na adik ito si PBBM, may papatuloy ang issue. Naisip ko na yan, guys. Naisip ko na agad yan. Sabi ko, there must be something wrong in this Senate hearing. Biruin nyo, walang sinabi si Bato de la Rosa, kundi, okay. Tapos tanong man ng konti sa PIDEA, tapos si Morales na naman ulit. Kasi guys, hindi naman nalaman natin dito kung totoong adik itong si PBBM. Although, yung issue dito is, yung dokumento. Sabi pa nga ni Bato de la Rosa, di ba sabi ng PIDEA, na, Sir, nagpakita na kami ng dokumento na itong si Morales sinungaling. Nagpakita na kami lahat-lahat ng ebidensya. Nandito naman yung PIDEA, pwede mo namang tanungin. Yan yung sabi guys ng PIDEA, pwede mo kaming tanungin. And yet, naniniwala siya sa sinabi ni Morales na hindi naman ako naniniwala na hindi totoo yung dokumento kasi may papel. Yung papel na yan pwedeng ma-edit. Diba? Pero inamin din ni Morales na siya daw ang gumawa. Bakit hindi mo tanungin si Morales kung bakit nag-leak yung document na yan? Kasi yan yung ini-issue ngayon ni Bato na dapat kasuhan daw po yung nag-leak ng dokumento. Si Morales nga yung gumawa. Nagigets mo ba yung punto? Si Morales yung gumawa ng dokumento na yan, inamin niya. Diba? Inamin ni Morales na siya yung gumawa and yet, paikot-ikot yung tanong mo na sino yung nag-leak? Sino pa ba yung mag-leak yan? Si Morales yung gumawa. Basang-basa na kita, Bato, animal ka. Anong maasahan natin Bato nga yung pangalan, malamang yung utak niyang Bato din. Diba? Mantakin nyo, guys. Nanggigigil ako sa kanilang panibagong drama. Tingnan nyo, ginagawa nila tayong tanga, ginagawa nila tayong bobo. I think itong issue na to, siguro kasi wala na silang magawang issue kay PBBM. Ito na, dumating na sa Senate hearing. Actually, dinagdag na nga lang yan dyan, guys, yung 13.3 billion na drug haul na nazis. Diba? Dinagdag lang talaga nila yan, guys. Tingnan nyo yung naging hearing doon, konti lang, diba? Sa 13.3 kasi wala silang masabi. Diba ang kabul kasi? Diba, unti lang yung naging hearing tapos umalis na si Abalos. Tapos dito talaga sila nag-focus sa PIDEA leaks.
Which is paikot-ikot yung kanilang mga pinagsasabi saan ang galing. Tapos si Morales, ako nga yan, sir. Tapos, sino yung gumawa? Ako nga yan, sir. Diba? Paikot-ikot. Hindi ko alam kung deserve bang maging chairperson ni Bato de la Rosa dito sa kanyang committee na putang inang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Masyadong scripted kayo. Masyado kayong halata. Kunyari, magagalit-galitan na itong si Maharlika. Gagalit kay Bato na binayaran ni Lisa Smugs. So ngayon, sino yung damay dito? Si First Lady na naman. 'Di ba? Mayroon pa din tirada kay First Lady at kay PBBM. Tingnan nyo guys, basa ko na yan. Huwag kayong magpapaniwala sa sinasabi nila na nagagalit yung mga DDS kay Bato. Nagagalit yung mga DDS dito kay Bato, naiinis sila. Si Digong nagmumura na kay Bato. Part of political campaign yan. Part of their strategy yan guys. Huwag na huwag kayong magpapaniwala. I know them. Alam ko na yan. Huwag kayong masyadong magpaano sa mga drama nila. Kasi makikita nyo guys, at the end of the day, magkakaroon yan sila ng magkakasama ulit yung mga yan. 'Di ba? Palabas lang nila yan guys. Kaya kung sasabihin nila na, kung papatulan natin na naggalit itong si Maharlika kay Bato de la Rosa, anong gusto nila palabasin? Kakampi tayo kay Maharlika. Ganun ba? No guys. Kakampihan natin si Bato or kakampihan natin si Maharlika. Saan tayo magagalit doon? Diba? Diba guys, ginagawa nilang complicated kasi ganito, lilituhin nila tayo. Pwede tayong kumampi kay Bato kasi galit si Maharlika kay Bato, or pwede tayong kumampi kay Maharlika kasi galit tayo kay Bato. Pwedeng ganun eh. Pero guys, yung totoo dito, nililihis lang nila tayo. Gumagawa sila ng issue, part of their political strategy lang to. Planado na to eh. Scripted. Kita nyo naman guys, huwag kayong magpapauto. Alam niyo kung bakit ako bumuboses dito? Kasi madami silang inuuto. Ngayon, ang mukhang hero dito si Bato kasi pinagalitan niya si Maharlika. Tapos ano yung sabi ni Bato? No. I am elected by the people. So public servant ako, ganyan-ganyan, chi-chi-chi-chi. 'Di ba? Ang paglilingkuhan ko yung mamamayang Pilipino, pabango. 'Di ba pabango? Paglilingkuhan ng mamamayang Pilipino. Pero sa issue ni Kibuloy, pinaglingkuran niya ba yung mamamayang Pilipino? Guys, wag na wag kayong papauto sa mga hinayupak na yan. Parte lang po yan guys ng kanilang drama. Although hahaba tong drama nila. Hahaba yan guys, kasi magaling yan si Maharlika. Hahaba yung drama na nila na yan. Kaya wag na wag kayong magpapaniwala dyan. Drama yan kasi nga kung mapapansin nyo, ulitin ko, si Morales lang yung pinagsalita ni Bato. Yung PDEA, pinatahimik niya. Hindi niya nga in-interview yung PDEA eh. Ang in-entertain niya si Morales. 'Di ba? Tapos ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo, pinakita ko na tong video na to. Hoping sana na maintindihan nyo. Laglag dito si Bato eh. Tingnan nyo ha. Panoodin nyo tong sinabi ni Bato. Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil andyan eh. Andyan, nakaprint, nakikita natin. Andyan. Diba? Ginagawa lang nilang complicated, pero inamin na ni Bato na hindi siya naniniwala na hindi totoo yung papel na dokumento na pinakita ni Maharlika. Kasi nandyan daw yan. Nakaprint out. Ang kanyang paniniwala kasi dyan, guys, may punch hole. Sabi niya na feeling niya matagal na to kasi may punch hole. Yan, guys, yung ano niya, yung pagdidiinan niya. Tapos ngayon, magagalit siya kay Maharlika. Diba? See? Nandito na guys. So, tapos ito yung debunk ng PDEA sa kanya. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PDEA. I'm not here to protect anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya ito pa yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Wala naman, ba't hindi po natin tanungin sila? See? Ba't hindi natin tanungin? Diba? Tapos walang naisagot si Bato. Really? Maniniwala kayo sa drama nila? Eh, inamin na nga ni Bato na hindi siya naniniwala na hindi totoo yung papel kasi nandyan na yun.
Tapos bigla nilang ida-divert yung issue na, oh, nagsa-cellphone na si Bato. Binasa niya yung post ni Maharlika, magagalit-galitan, tapos ipapa-Senate probe niya daw. Drama nyo, utot nyo. Alam ko na yan. Matuto tayong magbasa, guys, sa politika. Matuto tayong magbasa. And kung mali man ako sa aking analysis, then sorry. Kasi yan yung napansin ko. Kung mali man ako sa paningin ninyo, kung i-unsubscribe nyo ako dahil kung sa paningin nyo, parang tama yung ginawa ni Bato de la Rosa, no. Hindi, mali. Hindi ko pwedeng baguhin yung paniniwala ko. Although paniniwala ko to, although opinion ko to, may kanya-kanya tayong opinion. Pero binabalaan ko kayo, guys, mahilig gumawa ng drama yung DDS. Binabalaan ko kayo, guys. Mahilig gumawa yung drama yung mga DDS. Kaya good luck. Kung maniwala kayo sa drama nila, then go ahead. Okay? Maniwala kayo sa kanila, go ahead. Basta ako, napipredict ko na. Yun lang yung akin dito. Prediction. Napipredict ko na. Anyway, yun lamang ho, guys. So that's me again. Si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.